Magandang gabi mga kabayan. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang Article 54. Pwede ka bang i-probation ulit? So, yan po ang part 2 ng ating probation period. Kung napanood nyo po yung una nating video tungkol sa Article 53, which is yung probation period. So, ito po yung kanyang kumbaga kapartner. So, kabayan, natapos mo na ang probation period mo. Tapos biglang sinabi ng employer mo na probation ulit. So, pwede ba talaga yun? So, yan po yung ating lilinawin. Ito ang halagang malaman tungkol sa Article 54 ng Saudi Labor Law, mga kabayan. So, kung napanood mo ang discussion, yung tungkol sa Article 53, so, discuss natin ngayon itong Article 54. Generally, hindi pwedeng ilagay ang worker sa probation ng higit sa isang beses sa parehong employer. So, halimbawa, natapos mo na ang probation period mo at successfully nagpatuloy ka sa trabaho, hindi pwedeng basta sabihin ng employer, okay, another 180 days probation ulit. Pero kabayan, meron yung exceptions. Pwede magkaroon ng panibagong probationary period kung may written agreement between employer and employee. So, kung pasok ang isa sa mga condition na ito. So, ang unang condition, ibang profession or ibang trabaho na ang gagawin mo. Halimbawa, dati ang trabaho mo ay skilled workers at na-promote ka, sabihin natin supervisor or sa higher position. So, doon magkakaroon ng written agreement at maaaring magkaroon ka uli ng probationary period. And pwede magkaroon ng another probation period, pero tandaan ka kabayan, laging may written agreement po dapat. So ang pangalawang condition, kung natapos na dati ang employment relationship mo sa employment relationship mo sa employer, and then pagkatapos ng 6 months bumalik ka uli sa same employer o sa same company, magkakaroon ka uli ng probationary period, which is legal po yun. So sa ganitong sitwasyon, maaaring magkaroon ka nga ulit ng probationary. So kaya tandaan mga kabayan na hindi sapat na sabihin lang ng employer na company policy natin ito, dahil ang Article 54 mismo ang naglalagay ng conditions kung kailan maaaring magkaroon ng another probation. So ngayon, ito pa ang isang pinaka-importanteng bahagi ng Article 54. Kapag ang employment contract ay terminated during the probation period, neither party is entitled to compensation because of that termination. Ibig sabihin, ang worker ay hindi entitled sa end of service award para sa probationary period na yon. Pero wag po natin itong mamaliin, okay? Hindi po ibig sabihin na kapag natapos ang contract during probation ay mawawala na rin ang salary na pinaghirapan mo. Hindi po ganon. Ang earned salary at ibang valid entitlements ay hiwalay na usapin. So kung probation ka ngayon, bago ka mag-desisyon, so gawin mo muna ito. Basahin ng employment contract mo, check kung may probation clause, check kung ang first probation mo ba ito sa employer na yon, at kung second probation tingnan kung may written agreement at kung pasok ba sa conditions ng Article 54. At syempre, mag-save ng contract notices, screenshots, at communications ninyo ng employer. Ang Article 53 mga kabayan at Article 54 ay magka-partner po yan. Ang Article 53, ito yung rules tungkol sa probationary period at termination during probation. At ang Article 54 naman, ito yung rules tungkol sa repeat probation at kung ano ang effect kapag natapos ang contract habang probation. Kaya kabayan, tandaan po na ang pagkakaroon natin ng kaalaman ay pagkakaroon din natin ng protection. So kung may Saudi employment concern ka at gusto mong itanong ang actual situation mo, so mag-join kabayan sa pinoytalks.com. Madali lang naman po mag-sign up. Doon po kayo mag-post ng inyong question para madali po natin masagot at gagawin po natin ng abot ng ating makakaya upang masagot po natin ang inyong mga katanungan. And i-post nyo rin po, at marami po tayong mga kabayan na ngayon na nagpo-post doon at nakakapag-share ng kanilang experience. Baka po ang inyong tanong ay nasagot na ng kabayan natin. So, disclaimer, itong video na ito ay general educational only po, informational purposes, hindi ito legal advice. Ang application ng Saudi Labor Law ay depende sa actual contract at
employment ng status ng worker. So ang domestic workers po ay may hiwalay na regulatory framework. So kaya kabayan, ingat po palagi at basahin lagi ang kontrata, alamin ang inyong karapatan at lagi po tayong mag-search kung totoo ba or tama yung ating mga nababasa or yung ating mga naririnig. Salamat!